Bakit nga ba maraming bansa ang may galit sa China? Pero alam nyo ba na pangalawa sa pinakamayabang na bansa ang China sa GDP per nomina? Kahit saan ba naman kasi bumaling at pumunta, may produktong made in China. Pero kahit sa ekonomiya, ang China ay tagumpay. Marami pala silang bansang kaaway. Bakit nga ba maraming bansa sa kanila ay ayaw? Totoo bang sa teritoryo sila ay mahilig mang-agaw? Kaya sa videong ito ay aalamin natin ang 10 mga bansa sa mundo na may galit sa China. Pang-10, Malaysia. Ang Malaysia at China ay kabilang sa mga bansa na umaangkin sa mga isla na nasa South China Sea. Kaya napakahigpit ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito. Madalas ay may mga barko ng China na malapit sa Malaysia na nagresulta ng agarang pagprotekta laban sa China. Sinasabi ng China na sila ay may mga historic rights sa mga isla, kaya ang kanilang mga activities ay may legal na basihan, lalo na sa tinatawag nilang 9-dash line, kaya lalo pa nilang pinapalakas ang pagpapatrolya ng mga militar, pag-deploy ng mga fighter jets at radar system. Kaya itinuturing ito ng Malaysia's Foreign Ministry na isang seryosong banta sa kanilang national sovereignty. Kaya hanggang ngayon ay nananatiling may hidwaan ang Malaysia sa China. Pang-10, Canada. Ang isa sa may galit sa China ay ang bansang Canada. Isa sa nagpainit ng tensyon ay noong nag-detained ang China ng ilang mga Canadian citizen. Kinundi na ito ng Canada. Ang aksyon daw na ito ng China ay isang arbitraryo at may politikal na hangarin at humihiling ng agarang pagpapalaya mo sa kanyang piling. Pagpapalaya sa kanilang mamamayan. Binatikos din ng Canada ang record ng China sa karapatang pantao at naapektuhan din ang ekonomiya dahil sa mga restrictions ng magkabilang panig. Pang-8, Australia. Alam natin na ang COVID-19 ay mula sa China. Isa sa nagsagawa ng investigasyon sa pagkalat ng virus ay ang Australia. Dahil sa aksyong ito, nagpataw ng restriction sa trading ang China sa ilang produktong galing Australia na nakaapekto sa kanilang ekonomiya. Ang alitan ay mas lumala pa dahil sa magkaibang pananaw sa usaping pang-teritoryo. Ang Australia kasama ang US at ilan pang kakamping mga bansa ay tutol sa kagustuhan ng China sa pagkuha ng teritoryo sa South China Sea. Inakusahan naman ng China ang Australia ng pakikialam sa kanilang internal na interes. Pang-7, South Korea. Bagamat may historikal na away ang China at Korea noong naganap ang Sino-Korean War, pero hindi ito ang nagpapainit ng tensyon ngayon, kundi ang pagkakasundo ng Amerika at South Korea sa pagbuo ng armas pangdigma at may kinalaman sa nuclear. Ito ay bilang tugon nila sa patuloy na pagdevelop ng nuclear weapons at ballistic missile ng North Korea. Ang pagkakasundo at hakbang na ito ay hindi ikinatuwa ng China dahil ito daw ay banta sa kanilang seguridad, kaya nag-impose ang China ng mga sanctions laban sa South Korea. Gayunpaman ay di natinag ang South Korea sa pananakot ng China at patuloy nilang pinaunlad ang kanilang pangdepensa at pagsasanay sa nuclear weapons dahil sa mapangahas na mga hakbang ng North Korea. Pang-6, Vietnam. Ang galit ng Vietnam sa China ay nag-ugat pa noong Sino-Vietnamese War noong 1979 hanggang 1990. Bukod dito, ang isa pa sa kinagagalit ng Vietnam ay ang pagkuha ng China sa Paracel Island na itinuturing ng Vietnam na kanilang teritoryo. Ang pagpapadala ng China ng barko sa lugar ay nagbigay ng pangamba at pagtutol sa magkalapit na bansa. Mas tumaas pa ang tensyon nang magkaengkwentro noong 2014 China-Vietnam oil rig crisis nang maglagay ang China ng isang oil wake sa teritoryo ng Vietnam. Kaya nag-epekto ito sa mga anti-Chinese protest at nakapinsala sa ekonomikong ugnayan ng dalawang bansa. Pang-5, Japan. Ang Japan at China ay matagal nang may galit sa isa't isa. Ang ilang dahilan ay ang Sino-Japanese War, pag-agaw sa Manchuria na isa sa sanhi ng World War II at ang nakakakilabot na Nanjing Massacre na isang mass killings.
Pero ang mas matinding galit na namamagitan sa dalawang bansa hanggang ngayon ay ang agawan sa teritoryo sa mga isla ng Senkaku Diaoyu, isang matagal ng isyu na nagdudulot ng tensyon at parehong nagpapalakasan sa military exercises at nagpapatrol sa mga isla na nagdudulot ng protesta at girian ng magkabilang panig ng bansa. Pang-apat, India. Sa ngayon, alam nyo ba na natalo na ng India ang China? Hindi sa digmaan at pulusyon, kundi sa pinakamaraming populasyon. Kung ang relasyon nyo ay hindi nagtatagal, ibahin mo ang India dahil matagal na pala itong may galit sa China. Guess what? Siyempre, sa teritoryo pa rin na naganap noong 1962 nang agawin ng China ang Tibet. Ang digmaang ito ay tinawag na Sino-Indian War at ayon sa mga ulat, tumatawid pa rin ang tropang Chino sa line of actual control, isang hindi tiyak na hangganan na naghihiwalay sa dalawang bansa. Dito minsang nagkakasagupa ang dalawang bansa at humimok sa mga Indiano na mag-boycott ng mga produktong gawa sa China at magpanukala ng mas matapang na hakbang. Pangatlo, Amerika. Noon pa man ay meron ng tunggalian ang dalawang malalaking bansang ito. Pati ang trade war sa pagitan ng China at Amerika na nagsimula pa noong 2018 ay nakapagdulot ng tarifa sa mga bilyon-bilyong halaga ng mga kalakal. Inaakusahan din ng US ang China sa pagnanakaw ng intellectual property, isyu tungkol sa COVID-19 at paglabag sa karapatang pantao. Ang mga territorial disputes sa South China Sea ay isa rin sa malaking pinagtatalunan sa pagitan ng dalawang malaking bansa. Nagdudulot ang mga pangyayaring ito ng pag-aalala tungkol sa posibleng military conflict na maaaring magdulot ng matinding epekto sa mundo. Pangalawa, Philippines. Alam nating lahat na inaangkin ng China ang halos 90% ng karagatan sa West Philippine Sea, kabilang ang Spratly Island, Paracel Island, Scarborough Shoal at iba pang mga isla na sinasabing mayaman sa langis at gas reserves. Bagamat may pandaigdigang batas ay patuloy pa rin sa pag-angkin at pagiging aggressive ng China at pagpapatayo ng mga military outpost. Ito ay nagdulot ng tensyon at nakararanas ng ilang insidente ng pambubuli mula sa China. Kamakailan pa nga ay hinarang at binuntutan ng mas malalaking barko ng Chinese Coast Guard or CCG ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard or PCG na nagbigay ng security escort sa mga bangka na naghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, dapat daw si Pangulong Bongbong Marcos na ang makipag-usap sa Pangulo ng China na si Xi Jinping tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Bilang Pilipino, sa isyu ng West Philippine Sea, ano ang masasabi mo dito, Kasoksay? Ikomento mo naman ito sa ibaba. At una, Taiwan, the Republic of China. Kamakailan lamang ay napakainit ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa kasaysayan, matapos kasi ang civil war sa China, ang Nationalist Party ay tumakas pa Taiwan at nagtatag ng hiwalay na pamahalaan. Samantala, kinontrol naman ng Communist Party ang mainland China. Mula noon, ang Taiwan ay sinasabing sila ay nasa demokrasya at may sariling ekonomiya, pamahalaan at militar. Gayunpaman, hindi ito kinikilala ng China ang kasarinlan ng Taiwan at itinuturing itong rebelding probinsya ng mainland China. Bilang tugon sa mga banta ng China, naghanap ng paraan ng Taiwan upang palakasin ang sariling depensa at bumuo ng mga alyansa sa ibang mga bansa, lalo na sa Amerika. Kaya't mapasa hanggang ngayon ay matindi pa rin ang hidwaan at palakasan sa pagitan ng Taiwan at China. 10 lamang ang nailista ko. Pero sa totoo, napakarami pang mga bansa ang may galit sa China. Bakit kaya ganito karami ang may galit sa China? At anong bansa kaya sa huli ang pinakamortal na kalaban ng China? Ikomento mo naman ito sa ibaba, i-like ang video, mag-subscribe at maraming salamat sa panonood mga kasoksay.